Narito naman po ang pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan sa boxing. Ready to rumble na si WBO Flyweight Champion Brian "The Hawaiian Punch" Viloria. 3 araw bago po ang title unification bout kontra Mexican WBA counterpart Hernan Tyson Marquez. Nagsagawa po ng training camp sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Kumpiyansa si Viloria na hindi siya mananakawan ng kalaban dahil halos lahat ng aspeto ng preparasyon ay pinagdaanan na ng 31-year-old Pinoy champion. May report si veteran sports columnist Flor Perez. Upang mas gawing eksplosibo ang itinuturing ni WBO Flyweight Champion Brian Viloria na last fight, ang title unification bout kontra WBA counterpart Hernan Tyson Marquez. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ng 31-year-old Ilocos Sur native na tapos na ang siso path ng kanyang boxing profession. Galing sa tugatog ng tagumpay, minsan na ring naranasan ni Viloria ang paglagapak ng karir dahil sa kapabayaan at kawalan ng init sa sport. No, we made up, the feelings there, nothing else held on to. I think it happens for a reason, and I guess, if all that didn't happen, I don't think I'll be where I am today. I've reinvented myself, so. Sa ngayon ay todo papuri si Viloria sa kinalabasan ng kanyang training camp sa Wildcard Gym ni trainer Freddie Roach kasama ang isang miyembro ng Team Pacquiao na si Marvin Somodio. Lahat ng aspeto ng paghahanda ay nagawa di umano ng Hawaii-raised puncher para matiyak na hindi sila mananakawan ng panalo ng hard-hitting Mexican rival. I pray God, that's going to happen. I prepare myself well enough for it to but for boxing, anything can happen. But I think I've upped my chances in winning this fight with how hard I trained and what I did outside of the fight and in the gym. And so confident enough for me to say that it'll be a great fight, and I have what it takes to beat Tyson Marquez. Kasunod nito, mas lalong magiging inspired naman si Viloria na tuparin ang pangarap na knockout win dahil mismo ang kanyang idol na si Manny Pacquiao ang maghahatid ng laban bilang commentator para sa Azteca 7 TV. Samantala, wala namang nakikitang problema sa timbang ang kampo ni Marquez 3 araw bago ang bakbakan. Nasa palibot na lamang umano ng 114 pounds ang tinaguriang Little Tyson, kaya't walang duda na maabot ito ang 112-pound limit sa official weigh-in sa Sabado. May nakuha rin video ng latest training sessions ni Marquez ang PTV Sports mula sa internet sports reporter Eli Sekbat. At dito ay mapapansin na kahit pa nag-taper off na ang Mexicano ay puspusan pa rin ang kanyang ensayo. Dahil dito, tila nagdududa ang kilalang kolumnistang si Al Mendoza sa kahandaan ni Marquez sa laban. Kung talaga niyang malapit na sa weight requirement si Marquez, bakit kailangan pa itong sunugin sa ensayo ni trainer Robert Garcia? Ang WBO at WBA Flyweight Championship ni Viloria at Marquez ay idaraos sa Los Angeles Sports Arena sa Linggo. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Narito naman po isang good news. Pinulbos ng Team Philippines ng Southeast Asian rival na Thailand sa unang araw ng aksyon ng 2013 World Baseball Classic Qualifier sa Taiwan. Mabagal po naging panimula ng Philippine team at kaagad na nagbigay ng isang run sa first inning ang starting at winning pitcher na si John Robles. Nakatabla ang mga Pinoy Claros sa top of the 4th inning 1-1 at matapos na umangat po sa 3 runs ang abante ng Pilipinas sa top of the 5th inning, pinalitan na si Robles ni Vladimir Eguia sa pitcher's mound. Ang second round ng Thailand ay naisagawa sa bottom of the 8th inning habang sigurado na po ang panalo para sa Pilipinas. Ang final score 8-2. Pabor po sa ating mga pambatong clouters. Bukod kina Robles at Eguia, dalawa pa pitcher ng Philippine squad at ang mga ito ay sina Darwin de la Calzada at US minor leaguer Gino Espinelli. Mamaya po ay sasagupayan naman ng mga Phil-Foreign Reinforced Philippine team ang magwawagi sa salpukan ng host Taiwan at New Zealand. Ang laban po na yan ay mangyayari alas 6:30 ng gabi mamaya kontra Taiwan. Samantala, tila may kinakaharap na problema naman ang management ng Rain or Shine Elasto Painters. Ito'y dahil matapos na bigyan sila ni Coach Yeng Guiao ng first ever franchise championship sa nakalipas na PBA Governors Cup, tila namimiligro naman na iwan sila ng multi-titled mentor. Alamin natin kung bakit sa report ni Robert Belen. May pangambang bumabalot ngayon sa kampo ng Rain or Shine Elasto Painters kaugnay ng posibilidad na paglisan ni head coach Yeng Guiao.
Malaking bagay ang pamumuno ni Giao sa kampanya ng Rain or Shine sa Philippine Basketball Association o PBA, lalo pat ang incumbent Pampanga Vice Governor ang naghatid ng first ever Professional League Championship sa Asian Coatings franchise. Pero dahil sa paghahain ng kandidatura ni Giao sa pagkakongresista ng 1st District ng Pampanga, nanganganib na mawala ng magaling na chief mentor ang Raymond Yu. He personifies yung nakikita nyo tapang ng mga players namin, nakikita nyo tapang ng mga team namin, parang hinugot lahat yan kay Coach Yeng. Personality ni Coach Yeng yun. I think he's the best coach in the PBA in terms of in terms of motivating the players, in terms of maximizing whatever talents he can squeeze out of the players. Alam mo naman, lineup naman namin, it's not the strongest Ibinalita rin ni Yu na kinausap siya ni Giao kumakailan upang ipaliwanag ang mga possible scenarios kapag naluklok bilang mambabata sa susunod na taon ang multi-title PBA mentor. Sa ngayon pinag-aaralan ng umano ni Giao ang charter ng House of Representatives at dito'y tiwala si Yu na hindi saklaw ng congressional prohibition ang pagkukoach sa isang professional league. Confident naman ako na napapayagan, like actors and actresses na nasa Congress and Senate na at the same time gumagawa pa rin naman ng movies. Si Manny Pacquiao, malaban pa rin siya. Kasunod nito, inihag naman ni veteran election lawyer Attorney Romulo Macalintal pananaw, walang conflict sa function ng isang kongresista ang pagkukoach at ang mga propesyon lamang tulad ng abogado, doktor at accountant ang hindi pinahihintulutan ng batas. Pwede niya ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang coach. Wala namang conflict yun sa kanyang trabaho. Yung mag-engage siya ng business in conflict with quality sa job na gano'n. Yun lang naman ang prohibition doon Wala namang prohibition sa kanya Walang prohibition yun na yung magpapatuloy sa pagiging coach. Wala yun. Otherwise, si Manny Pacquiao dapat hindi na pwede mag-boxing. Samantala, si Giao naman ang gagamiting inspirasyon ng Rain or Shine sa paglabas ng kanilang bagong elastometric product na Fresco. Kwento ni Rain or Shine Business Development Head Edison Orbiana, sinasalamin ng personalidad ni Giao bilang tough and productive coach ang odorless pero mabagsik sa bakterya na quality ng kanilang bagong pintura. Since gave us some image, he has a very beautiful family because our product environment friendly at the same time. It's safe for the people who will occupy the rooms that will be painted. A product that will protect your home and protect your family. Coaching matapang yung Fresco natin balayag. Bukod sa inspirasyong hatig ni Giao, kinuha ring chief endorser ng Rain or Shine Fresco ang kanilang top cager na si Gabe Norwood, kung saan kasama ng Phil America ng asawa at 2 anak sa mga billboards na ilalabas ng kumpanya. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. At batiin lang po natin ang buong Rain or Shine Elasto Painters team dyan sa Tubod, Lanao del Norte. Nag-i-ensayo po sila pero nung malaman na maglalabas po tayo ng story tungkol po sa kanilang kupunan, tumigil po muna sila. Nilipat ni Coach Yeng Giao upang panoorin ang ating programang News at 1. Gandang hapon sa iyo, Coach Yeng Giao. At sa buong Rain or Shine Elasto Painters team, Ronnie Matias, Jerby Cruz, pagbati mula rin kay Nap Gutierrez. Boss Raymond Yu, gandang gabi sa iyo. Gandang araw sa iyo. At yan po ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Marami pa ho kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po, Snow Badwa para sa Telebisyon ng Bayan.